It's Ngern TV! Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Eto ako ayos lang dito sa San Diego. Medyo nag-uumpisa ng uminit ang panahon, pero nagsusuot pa rin ako ng, ng medyo panlamig ng konti. Kasi yung lamig pumapasok dito sa leeg ko. Naeepektahan yung aking shoulders, sumasakit. So nagsuot ako ng tawag dito, turtleneck, para hindi nalalamigan yung aking leeg. So dito sa video na to na gagawin natin ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa First Book of Enoch. Itong First Book of Enoch, matagal nang under publication to, since 1912. At ang unang ang unang publication nito ay isang translation na galing kay R.H. Charles. Isa siyang translator na tinranslate niya yung First Book of Enoch galing sa Ethiopian texts. So hindi ko na alam kung ano nangyari sa Ethiopian texts ngayon, pero sa pagkakaalam ko, R.H. Charles was able to translate at least two of these books from the Ethiopian texts. The First Book of Enoch and the other one is the Book of Jubilees. Okay, so na-translate ni R.H. Charles to since 1912. So this book is actually over 100 years old na. At itong pinangahawakan ko ngayon ay isang version ng translation ni R.H. Charles. Pero according to this book, with the restored name of Yahuwah. Kasi nung tinranslate ni R.H. Charles yung unang Ethiopian text, katulad ng marami, tinanggal niya rin ang pangalan ng Panginoon sa libro. Okay. So, itong bagong libro na to na binabasa ko ay galing naman kay galing kay Timothy Schwab and Anna Zamoranos, the God Culture Team. Okay, the Levite Bible. See? So ito ang binabasa ko ngayon kasi mas updated restored yung pangalan ni Yahuwah sa libro, okay? At mas maganda ang forward introduction nitong libro na to. Okay? Kasi mas mas tama kaysa doon sa kay R.H. Charles. Si R.H. Charles kasi ay may bahid ng pagkahudyo. Itong si ay hindi. Si Timothy ay hindi. So, umpisahan na natin. Chapter 1. The words of the blessing of Enoch, wherewith he blessed the elect and righteous, who will be living in the day of tribulation, when all the wicked and godless are to be removed. And he took up his parable and said, Enoch, a righteous man whose eyes were opened by Elohim, saw the vision of the Holy One in the heavens, which the angels showed me, and from them I heard everything, and from them I understood as I saw, but not for this generation, but for a remote one which is for to come. Concerning the elect I said, and took up my parable concerning them.
The Holy Great One will come forth from his dwelling, and the eternal Elohim will tread upon the earth, even on Mount Sinai, and appear from his camp, and appear in the strength of his might from the heaven of heavens. And all shall be smitten with fear, and the watchers shall quake, and great fear and trembling shall seize them unto the ends of the earth. And the high mountain shall be shaken, and the high hills shall be made low, and shall melt like wax before the flame. And the earth shall be wholly rent in sunder, and all that is upon the earth shall perish, and there shall be a judgment upon all. But with the righteous he will make peace, and will protect the elect, and mercy shall be upon them, and they shall all belong to Elohim, and they shall be prospered, and they shall all be blessed, and he will help them all, and light shall appear unto them, and he will make peace with them. And behold, he cometh with 10,000s of his holy ones to execute judgment upon all, and to destroy all the ungodly, and to convict all flesh of all the works of their ungodliness which they have ungodly committed, and of all the hard things which ungodly sinners have spoken against him. Enoch, Kabanata 1. Ang parabola ni Enoch tungkol sa kahihinatnan ng mga masasama at mga matuwid. Ang mga salita ng pagpapala ni Enoch kung saan pinagpala niya ang mga piniling matuwid na mabubuhay sa araw ng kapighatian kung kailan ang lahat ng masama ay aalisin. At binuklat niya ang kanyang parabola at sinabi, Enoch, isang matuwid na tao na ang kanyang mga mata ay iminulat ni Elohim, ay nakita niya ang pangitain ng nag-iisang banal sa langit. At ipinakita sa akin ng mga anghel, at sa kanila ay naintindihan ko ang aking nakita, ngunit hindi para sa aking kapanahunan, kundi para sa malayong paparating. Tungkol sa mga pinili ay sinabi ko at binanggit ko sa aking parabola ang tungkol sa kanila. Ang banal at mahusay na nag-iisa ay lalabas sa kanyang tirahan. At ang walang hanggang Elohim ay tatapak sa sangkalupaan doon sa bundok ng Sinai at magpapakita sa kanyang kampo at magpapakita ng lakas ng kanyang kapangyarihan galing sa langit ng mga langit. At ang lahat ay masasakta ng takot, at ang mga watchers ay magugulat, at sobrang takot at panginginig ang sasakop sa kanila hanggang sa dulo ng mundo. At ang mga matataas na bundok ay mayayanig, at ang mga matataas na burol ay pabababain, at matutunaw na parang kandila sa apoy. At ang buong mundo ay mawawasak, at lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo ay mapapahamak, at may paghahatol para sa lahat. Ngunit para sa matuwid, siya ay makikipagsundo at kakanlungin ang mga pinili, at pagpapatawad ay para sa kanila. At lahat sila ay mabibilang kay Elohim, at sila ay pauunlarin, at lahat sila ay pagpapalain, at tutulungan niya silang lahat, at liwanag ay sisikat sa kanila, at siya ay makikipagsundo sa kanila. At masdan, darating siya kasama ang 10 at 1,000 ng kanyang matutuwid upang ikasatuparan ang paghusga sa lahat, at sirain ang walang paniniwala, at hatulan ang laman sa lahat ng gawain niyang masama na kanilang ginawa, at lahat ng masamang salita na binanggit nila laban sa kanya. Alright, so there you go mga katropa. In a nutshell, ang message ni Enoch ay very simple lang, na darating ang panahon na tayo ay hahatulan ukol sa paghahatol ng may kapal o ng Mesaya.
So basically sinasabi dito na ang mga masasama ay paparusahan at ang mabubuti o ang mga matuwid ay sasagipin niya sa kapahamakan. At basically ang mangyayari ay in the end, siya ay babalik at kasama ang kanyang mga matutuwid na tao at i-execute judgment upon all. Ibig sabihin, sila ang maghuhusga sa lahat ng masama. So, there you go. Ang dami pang laman nitong Book of Enoch. Magandang basahin din yung mga susunod na mga pages, lalo na yung chapter 2, chapter 3, chapter 4 at chapter 5, na pretty much i-explain doon kung ano nga ba itong law or order ng sangkatauhan at ng buong universe. If there really is a universe. Okay, so there you go mga katropa. Hope you have fun. I hope you learned something. And alrighty. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!